Sa gitna ng manlalamig na ilaw na puting-puti ang liwanag sa loob ng operating room, isang biglaang sigaw ang umalingaw-ngaw. Tigil! Lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon. Ang mga doktor na nakasuot ng surgical gowns ay lumingon na may gulat sa kanilang mga mukha. Sa kanilang tinitingnan ay nakatayo ang isang dalagang Pilipina na nasa mga unang taon ng kanyang 20s. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ang operating room. Ang mga bihasang doktor ay napatingin sa kanya, litong-lito. Sino ang dalagang ito na naglakas loob na patigilin ang isang napakahalagang operasyon? Ang pasyente ay ang pinakamakapangyarihang milyonaryo sa lungsod. Sa kritikal na kalagayan ng kanyang buhay, ano ang basehan ng tila ordinaryong babaeng ito para magpakita ng ganitong katapangan? Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang kalagayan ng pasyente ay nagsimulang bumuti sa isang milagrosong paraan. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento ng di kapanipaniwalang pangyayaring ito, mangyaring pindutin sandali ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga kamangha-manghang kwento na nakatago sa mga taong mukhang ordinaryo. Kung i-on ninyo rin ang notifications, hindi ninyo palalampasin ang mas marami pang mga totoong kwento. Ngayon, balikan natin ang nakaraan at tingnan kung paano nagsimula ang lahat. 3 araw bago iyon, ang campus ng isang prestihiyosong unibersidad ng medisina sa East Coast ay nababalot ng kulay ng taglagas. Si Tala Reyes, pasan-pasan ang mabibigat na aklat sa medisina, ay nagmamadaling naglalakad. Sa edad na 21, siya ay isang exchange student mula sa Pilipinas at wala pang 2 buwan mula nang lumipat siya sa unang taon ng medical school dito. Hindi ako pwedeng malate, bulong niya sa sarili. Hindi pa rin siya komportable sa pakikipag-usap sa Ingles, lalo na sa harap ng mga Amerikanong estudyante. Pagdating niya sa anatomy lab, ang ibang mga estudyante ay nakapangkat na at nagsisimula na sa kanilang gawain. Ay, may kasama pala tayong Asyano sa grupo, bulong ng isang estudyanteng nagngangalang Brad sa kanyang mga kasama. May halong bahagyang pangmamaliit ang kanyang boses. Marunong ka bang mag-Ingles? Naiintindihan mo ba? Tanong ng isa pang estudyante. Si Jessica, sa mabagal at exaggerated na paraan, na para bang kinakausap ang isang maliit na bata. Namula ang mukha ni Tala, ngunit sa halip na sumagot, tumango na lang siya. Wala siyang kumpiyansa na sumagot ng matatas sa Ingles. Habang nagpapatuloy ang klase, tila ba hindi siya nakikita ng kanyang mga kagrupo. Kahit na ipinapaliwanag nila ang mahahalagang bahagi, hindi man lang sila tumitingin sa kanyang direksyon o nagtatanong kung mayroon siyang katanungan. Importante tong part na to, naintindihan mo, di ba? Tanong ni Brad sa iba pa niyang kagrupo. Si Tala ay tuluyang binaliwala. Na para bang wala siya roon. Dumating ang oras ng tanghalian. Ang mga estudyante ay nagpangkat-pangkat papunta sa kainan. Naiwan mag-isa si Tala. Pwede ba akong sumabay? Naglakas loob siyang magtanong sa kanyang mga kagrupo. May usapan na kasi kami sa ibang mga kaibigan. Sorry, pilit na ngumiti si Jessica. Ngunit alam ni Tala na wala silang partikular na lakad at magkakasama lang silang aalis. Sa huli, mag-isa si Tala na bumili ng salad sa cafeteria at umupo sa isang sulok. Sa paligid niya, masayang nagtatawanan at nag-uusap ang ibang mga estudyante. Hindi naman ganito sa Pilipinas, naisip ni Tala. Sa kanyang bayan, natural lang na kumain kasama ang mga kaibigan habang nagtatawanan. Ngunit dito, araw-araw siyang mag-isa. Pagkatapos kumain, habang papunta sa library, aksidenteng narinig ni Tala ang usapan ng ilang mga kaklase. Sa totoo lang, magaling lang naman sa memorization ang mga Asyano. Pag totoong pasyente na ang kaharap, wala na. Yang mga yan. Oo nga, ni hindi nga makapagsalita ng diretso sa Ingles. Paano sila makikipag-usap sa pasyente?
Kung gusto mong maging doktor dito sa Amerika, dapat marunong kang makipagkomunikasyon. Nanlamig ang dibdib ni Tala. Maaaring hindi siya ang pinag-uusapan. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, natakot siyang baka ganoon din ang tingin sa kanya. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa dormitoryo, nakipag-video call si Tala sa kanyang ina sa Pilipinas. Tala anak, kumusta ka na? Nakaka-adjust ka ba ng maayos? Sa pagkarinig sa mainit na boses ng kanyang ina, namuo ang luha sa mga mata ni Tala. Opo, Nay, ayos lang po ako dito. Ngunit hindi niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat para hindi mag-alala ang kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Tala sa bintana at nag-isip. Magiging doktor pa kaya ako dito? Simple lang ang pangarap niya, ang maging isang mahusay na doktor at makatulong sa maraming tao. Ngunit sa araw-araw na malamig na pakikitungo at pangmamaliit. Ngunit hindi sumagi sa isip ni Tala ang sumuko. Kahit mahirap ngayon, naniniwala siyang balang araw ay maipapakita niya ang kanyang tunay na halaga. Binuklat niya ang kanyang aklat sa medisina at nag-aral hanggang hating gabi. Iniisip niyang kailangan niyang magsikap ng 2 o 3 beses pa kaysa sa iba. Ngunit hindi pa alam ni Tala na pagkalipas lamang ng 3 araw, haharapin niya ang isang sitwasyong hindi niya kailanman inakala. Lunes ng hapon, nasa University Hospital si Tala para sa kanyang practical training. Ang mga estudyante sa unang taon ay karaniwang inaatasan na mag-obserba at magtala ng mga pangunahing vital signs ng mga pasyente. Tala, ikaw ang kumuha ng blood pressure ng mga pasyente sa room 3, walang emosyong sabi ng isang nurse. Habang ang ibang mga Amerikanong estudyante ay sumasama sa mga doktor sa kanilang rounds, si Tala ay laging binibigyan ng mga simpleng gawain. Sige po, dala ang sphygmomanometer, nagtungo si Tala sa silid ng mga pasyente. Habang naglalakad sa pasilyo, naiinggit siyang pinapanood ang ibang mga medical students na masiglang nakikipagtalakayan sa mga doktor. Noon iyon, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa direksyon ng emergency room. May darating na critical patient. All medical staff on standby. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa ospital dahil sa kuryosidad. Lumapit din si Tala sa ER. Isang lalaki ang ibinababa mula sa ambulansya sakay ng stretcher. Nasa mga 60s ang edad ng lalaki, nakasuot ng mamahaling suit at kumikinang ang isang luxury watch sa kanyang pulso. Pasyente? Si Richard Welton, 62 anyos. Biglang bumagsak at nawalan ng malay habang nasa isang meeting, mabilis na paliwanag ng paramedic. Agad na naging abala ang ER. Maraming doktor ang lumapit at pinalibutan ang pasyente. Richard Welton? Yung sa Welton Investments. Oo, ang CEO ng pinakamalaking investment firm sa lungsod, bulungan ng mga medical staff. Tahimik na pinapanood ni Tala ang lahat mula sa isang sulok. Dad! Noon, isang babae ang tumakbo papasok sa ER. Nasa mid-30s siya. At tulad ng kanyang ama, mukhang mamahalin ang suot. Ginagawa namin ang lahat para gamutin siya. Sinubukang pakalmahin siya ni Dr. Jones. Si Dr. Jones ang pinuno ng emergency department ng ospital, isang veteranong doktor na may higit 20 taong karanasan. Anong nangyari sa tatay ko? Nanginginig na tanong ni Sarah. Mahirap pang sabihin ang eksaktong diagnosis, pero mukhang may problema sa kanyang mga ugat sa utak. Isa sa ilalim namin siya sa CT scan. Tumagal ng halos 1 oras bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Sa buong panahong iyon, si Sarah ay pabalik-balik sa pasilyo, hindi mapakali. Kayo po si Miss Sarah Welton, di ba? Ang mismong hospital director ang lumapit. Kapag ganitong sikat na tao ang pasyente, buong ospital ay kinakabahan. Opo. Kumusta na po ang tatay ko? Ang pinakamahuhusay na doktor po ang gumagamot sa kanya, kaya huwag po kayong mag-alala. Nasa amin po ang pinakamagagaling na medical team sa rehiyong ito.
Sa kabila ng sinabi ng direktor, hindi nawala ang kaba ni Sarah. Lumabas na ang resulta ng CT scan. Seryoso ang mukha ni Dr. Jones habang tinitingnan ang mga resulta. Cerebral hemorrhage. Mas malala kaysa sa inaasahan. Kailangan ba siyang operahan? Nanginginig na tanong ni Sarah. Kasi medyo maselan ang lokasyon. Isang maling galaw lang. Hindi tinapos ni Dr. Jones ang sasabihin. Ang ibig sabihin ay napakadelikado ng lokasyon ng pagdurugo sa utak, kaya't ang operasyon mismo ay mapanganib. Wala na po bang ibang paraan? Gamot? O ano? May hangganan lang ang magagawa ng gamot. Masyadong marami na ang dugo. Nagsimula ng magpulong ang mga doktor. Ngunit lahat sila ay nag-iingat. Kapag nagkaroon ng aksidente sa operasyon, magiging malaking problema ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Kailangan nating tawagan ang neurosurgery specialist. Pero gabi na, bukas pa ng umaga siya darating. Pero sa kalagayan ng pasyente, hindi natin alam kung aabot pa siya. Nang marinig ni Sarah ang usapan ng mga doktor, namutla ang kanyang muka. Ibig sabihin, delikado ang lagay ng tatay ko? Kailangan niyo na pong paghandaan ang pinakamasamang mangyayari. Sa sinabi ni Dr. Jones, muntik nang mapaupo si Sarah. Pinapanood ni Tala ang lahat mula sa malayo. Ang mga imahe ng CT scan ay patuloy na nakadisplay sa monitor at hindi niya maiwasang mapatingin doon. Parang may mali. Bulong ni Tala, ngunit walang nakarinig sa kanya. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Ang kalagayan ni Richard Welton ay lalong lumalala. Patuloy na bumabagsak ang blood pressure niya. Nagmamadaling ulat ng nurse. Delikado na to. Nagkatinginan ang mga doktor na may pag-aalala. Si Sarah ay umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Dad, gumising ka. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Ngunit si Richard ay nanatiling walang malay. Family. Kailangan niyo na pong ihanda ang inyong mga sarili. Maingat na sabi ni Dr. Jones. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Tala. Naglakas loob siyang lumapit sa mga doktor. Sandali lang po. Ano? Sino ka? Estudyante? Tiningnan siya ng mga doktor na may pagtataka. First year medical student? Anong ginagawa mo dito? Kung titingnan niyo po ulit ang CT scan. Maingat na nagsimulang magsalita si Tala. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, iwinasiwas ng isang doktor ang kanyang kamay. Estudyante, mag-aral ka na lang. Huwag kang makialam sa ganitong importanteng sitwasyon. Umiling din ang ibang mga doktor. Tama, hindi ito bagay na dapat pinakikialaman ng estudyante. Namula ang mukha ni Tala, ngunit sa kritikal na kalagayan ng pasyente, hindi siya maaaring sumuko. Sakto noon, isang malakas na alarm ang umalingaw-ngaw mula sa monitor. Beep! 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 Ang tunog ng alarm mula sa monitor ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Ang heart rate at blood pressure ni Richard Welton ay mabilis na bumabagsak. Blood pressure, efenta at patuloy na bumababa. Sigaw ng nurse. Bigyan ng pressors! Utos ni Dr. Jones. Mabilis na kumilos ang mga medical staff, ngunit hindi bumubuti ang kalagayan ng pasyente. Sa ganitong lagay, delikado na talaga, sabi ng isang doktor na may pag-aalala. Si Sarah ay humahagulgol habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ama. Dad, please, wag mo kaming iwan. Si Tala ay nasa harap ng monitor. Masusing pinagmamasdan ang mga imahe ng CT scan. Habang ang lahat ng doktor ay nakatuon sa pasyente, siya lang ang patuloy na nag-oobserba sa mga scan. Excuse me po. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Dr. Jones. Sabi ko na, di ba? Umalis ka na, estudyante. Iritableng senyas ni Dr. Jones. Pero kung titingnan niyo lang po ulit yung parteng yon, itinuro ni Tala ang CT screen. Ngunit walang nakinig sa kanya. Wala tayong oras para dyan. Kritikal ang pasyente. Sigaw ng isang doktor. Natigilan si Tala.
ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa isang partikular na bahagi ng imahe. Ang lokasyon ng pagdurugo ay dito, bulong niya sa sarili. Mayroong katiyakan sa kanyang tingin. Lalo pang bumabagsak ang blood pressure. Nasa 50 na! Narinig ang nagmamadaling boses ng nurse. Kakaiba. Sa ganitong dami ng dugo, hindi dapat ganito kababa ang blood pressure. Nalilito na rin si Dr. Jones. Ayon sa kanyang karanasan, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Biglang nagsalita si Tala. Posible po kayang dahil ito sa pagtaas ng intracranial pressure? Ano? Lumingon si Dr. Jones kay Tala. Kung titingnan po ang lokasyon ng pagdurugo, may posibilidad na naapektuhan ang sirkulasyon ng cerebrospinal fluid. Sa sinabi ni Tala, sandaling tumahimik ang ER. Gulat na napatingin sa kanya ang mga doktor. Sabi mo, first year ka? Nagdududa si Dr. Jones. Pero theoretical lang yan. Theoretical? Suminghal ang isang doktor. Gagamitin mo ang teorya mula sa eskwelahan para humusga sa isang totoong pasyente? Kalokohan. Tama. Iba ang nasa libro sa totoong buhay. Binalewala ng mga doktor si Tala. Ngunit iba ang ekspresyon ni Dr. Jones. Sige, tingnan natin. Masusing tiningnan ni Dr. Jones ang mga imahe ng CT scan. Ito ba ang tinutukoy mo? Naging seryoso ang mukha ni Dr. Jones habang tinitingnan ang itinuro ni Tala. May ventricular enlargement nga. Isa-isang lumapit ang ibang mga doktor sa monitor. Oo nga! No! Bakit hindi natin napansin to? Mukhang tama nga. Tumataas ang ICP niya. Nagsimulang magbulungan ang mga doktor. Muling tiningnan ni Dr. Jones si Tala. Paano mo nalaman to? Nakita ko lang po sa CT scan na parang may mali. Mapagkumbabang sagot ni Tala. Nakita mo lang? Nanlaki ang mga mata ni Dr. Jones. Ito ay isang detalyeng madalas malampasan kahit ng mga bihasang doktor. Kung tumataas ang ICP, hindi ba't kailangan ng decompression? Sabi ng isang doktor. Oo, pero ang lokasyon, nag-isip si Dr. Jones. Muling nagsalita si Tala nang may pag-iingat. Paano po kaya kung dito tayo dumaan? Itinuro ni Tala ang ibang bahagi ng imahe. Kung dito po ang approach, maiiwasan ang bleeding site at mapapababa rin ang pressure. Nagliwanag ang mga mata ni Dr. Jones. Theoretical na posible ang paraang yan. Pero, masyadong delikado. Baka kung ano pa ang mangyari, nag-aalalang sabi ng isang doktor. Pero sa sitwasyon ngayon, ito na lang ang paraan. Nag-aalangan. Si Dr. Jones. Lumapit si Sarah matapos marinig ang usapan. Mga doktor, mayroon po bang paraan? May isang paraan na pwede nating subukan pero mapanganib po, paliwanag ni Dr. Jones. Kahit mapanganib, ayos lang kung hahayaan lang natin siyang ganito. Nanginginig ang boses ni Sarah. Ang problema, ang nagmungkahi nito ay isang first-year medical student. Tumingin si Dr. Jones kay Tala. Tumingin din si Sarah kay Tala. Isang batang Pilipina na ngayon lang niya nakita. Wala akong pakialam kung maililigtas nito ang tatay ko, matigas na sabi ni Sarah. Huminga ng malalim si Dr. Jones. Sige, subukan natin. Nagsimulang maghanda ang mga doktor para sa operasyon. Ngunit lahat sila ay kinakabahan. Sigurado ba tayo dito? Maniniwala tayo sa sinabi ng isang first year? Nag-aalalang bulungan ng mga doktor. Kinakabahan din si Tala. Hindi siya sigurado kung epektibo ba talaga ang kanyang iminungkahi. Paano? Kung magkamali. Nag-aalala siya. Inilipat ang pasyente sa operating room. Si Tala ay naiwan sa labas, hindi mapakali. First year ka ba talaga? Tanong ng isang nurse. Pero paano mo nalaman yon? Kahit mga veteranong doktor hindi napansin, walang maisagot si Tala. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung paano sumagi sa isip niya ang mga iyon. Pagkalipas ng isang oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Jones. Mayroong pagkamangha sa kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag si Sarah. Talaga po? Bumalik na sa normal ang pressure
at tumigil na rin ang pagdurugo. Tumingin si Dr. Jones kay Tala. Dahil sa'yo to, maraming salamat. Ang ibang mga doktor ay tumingin na rin kay Tala sa ibang paraan. May kakaiba sa estudyanteng to. Ilang oras matapos ang matagumpay na operasyon, inilipat si Richard Welton sa intensive care unit. Hindi pa siya nagkakamalay, ngunit wala na sa panganib ang kanyang buhay. Salamat sa Diyos. Huminga ng maluwag si Sarah habang hawak ang kamay ng ama. Si Tala ay tahimik na nakaupo sa isang silya sa dulo ng pasilyo. Naramdaman niyang nagbago na ang tingin sa kanya ng mga doktor. Hoy, first year ka ba talaga? Tanong ng isang batang resident. Opo, kahanga-hanga. 3 taon na akong resident, pero hindi ko nakita yon. Pilit na ngumiti si Tala. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit napapansin niya ang mga ganoong bagay. Biglang may tumakbong nurse mula sa ICU. Mga doktor, hindi maganda ang lagay ng pasyente. Lahat ng doktor ay tumakbo papunta sa ICU. Sumunod din si Tala. May kakaibang signal na lumalabas sa monitor ni Richard. Biglang tumataas ang temperatura niya. Umabot na ng 39 degrees. Baka impeksyon. Malinis naman ang sugat. Naguguluhan si Dr. Jones. Subukan nating bigyan ng antibiotics. Ngunit kahit binigyan ng antibiotics, patuloy na tumataas ang lagnat. 40 degrees na. Nagmamadaling sabi ng nurse. Kakaiba, kung impeksyon to, dapat tumaas din ang white blood cell count. Sabi ng isang doktor habang tinitingnan ang resulta ng lab test, napapakamot sa ulo. Normal ang WBC niya. Ibig sabihin, hindi impeksyon. Nagkagulo ang mga doktor. Tahimik na inoobserbahan ni Tala ang pasyente. May kakaiba sa kanyang tingin. Excuse me po. Maingat na nagsalita si Tala. Ano na naman? Iritableng sabi ng isang doktor. Pero tumama siya kanina. Pinigilan ni Dr. Jones ang doktor. Anong nasa isip mo? Posible po kayang dahil sa pinsala sa hypothalamus? Sa sinabi ni Tala, sandaling tumahimik ang mga doktor. Hypothalamus? Ang temperature regulation center? Opo. Kung nagkaroon po ng bahagyang pinsala habang inooperahan, nagsimulang magpaliwanag si Tala. Maaaring nagkaroon ng problema sa pag-regulate ng temperatura kaya nagkakaroon ng mataas na lagnat. Pero sa MRI, kung bahagyang pamamagalang, baka hindi makita sa ordinaryong scan. Nagulat si Dr. Jones sa sinabi ni Tala. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Nabasa ko lang po sa libro. Nahihiyang sagot ni Tala. Ngunit lalong naging kahina-hinala ang tingin ng mga doktor. Nabasa ng isang first year ang ganyang libro at naabsorb lahat, tinitigan ni Dr. Jones si Tala. Kung hypothalamic injury, paano natin gagamutin? Pwede po nating subukan ang cooling therapy at bigyan ng steroids. Steroids? Para mabawasan ang pamamaga? Opo, pero mahalaga po ang tamang dosis. Habang detalyadong nagpapaliwanag si Tala, nagkatinginan ang mga doktor. Kakaiba talaga ang estudyanteng to. Masyado siyang maraming alam para sa isang first year. Nagdesisyon si Dr. Jones. Sige, subukan natin. Sinimulan ang gamutan. Binigyan ang pasyente ng cooling therapy at steroids. Pagkalipas ng isang oras, isang milagro ang nangyari. Bumababa na ang temperatura. Masayang sabi ng nurse. Nasa 38 degrees na. Nakahinga ng maluwag ang mga doktor, ngunit lahat sila ay nakatingin kay Tala. Sino ka ba talaga? Direktang tanong ng isang resident. Isa lang po akong ordinaryong estudyante. Nalilitong sagot ni Tala. Ordinaryong estudyante na alam ang lahat ng to. Nagmedisina ka na ba sa Pilipinas? O may iba kang kurso? Sunod-sunod ang mga tanong. Hindi alam ni Tala kung paano sasagot. Lumapit si Sarah. Ano pong pangalan niyo? Tala Reyes po, Miss Tala. Maraming salamat po. 2 beses niyo nang iniligtas ang tatay ko. Sa taos-pusong pasasalamat ni Sarah, nahiya si Tala. Wala po yun. Anong wala yun? Kung hindi dahil sa inyo, ang tatay ko. Nanginginig ang boses ni Sarah.
Pero, Miss Tala, paano niyo po nalaman ang lahat ng yon? Nakakamangha. Nahirapang sumagot si Tala. Hindi niya maaaring sabihin ang kanyang tunay na pagkatao. Nagsipag lang po ako sa pag-aaral. Pag-aaral lang. Posible ba yon? Nagdududang sabi ni Dr. Jones. Miss Tala, nag-aral ka na ba ng medisina sa ibang unibersidad? Hindi po, nalito si Tala. Hindi siya komportable dahil parang nagsisinungaling siya. May doktor ba sa pamilya niyo? Doktor po ang tatay ko. Kaya pala, kaya mo alam ang mga to. Sumang-ayon ang mga doktor. Ngunit malungkot pa rin ang ekspresyon ni Tala. Ang kanyang ama ay isang internist, malayo sa neurosurgery. Miss Tala, interesado ka ba sa neurosurgery? Tanong ni Dr. Jones. Kaunti po. Parang hindi lang kaunti. Mukhang marami kang alam. At magaling ka? First year pa lang po ako. Para sa isang first year, napaka-espesyal mo. Sang-ayon ng isa pang doktor. Biglang umungol si Richard. Mukhang nagigising na ang pasyente. Lahat ay napatingin kay Richard. Dad! Hinawakan ni Sarah ang kamay ng ama. Dahan-dahang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Nasa ospital po kayo, Dad. Hinimatay po kayo. Ah, ganoon ba? Tumingin sa paligid si Richard. Huminto ang kanyang tingin kay Tala. Sino siya? Siya po ang medical student na tumulong sa atin, paliwanag ni Sarah. Tinitigan ni Richard si Tala. Ngunit sa kanyang mga mata, tila naroon pa rin ang dati niyang prejudice. Isang Pilipinang estudyante. Isang maikling pangungusap, ngunit puno ng komplikadong emosyon. Sa tingin na iyon, muling naramdaman ni Tala ang kanyang kalagayan. Ngunit ngayon, iba na ang tingin sa kanya ng mga doktor. Nagsisimula na silang mapagtanto na isa siyang espesyal na tao. Miss Tala, pwede ba tayong mag-usap kapag may oras ka? Maingat na alok ni Dr. Jones. Nag-isip si Tala kung ano ang sasabihin. Sinalakay siya ng takot na baka malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan ng umaga, kinakabahang nakatayo si Tala sa labas ng opisina ni Dr. Jones. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Pasok! Narinig niya ang boses ni Dr. Jones. Maupo ka. Gusto mo ng kape? Wag na po. Salamat! Pilit na umupo si Tala sa silya. Miss Tala, gusto kong pag-usapan ang nangyari kagabi, seryosong sabi ni Dr. Jones. Sa totoo lang, sa loob ng 20 taon ko bilang doktor, ngayon lang ako nakakita ng first-year student na nakapagbigay ng ganoong diagnosis. Mahigpit na hinawakan ni Tala ang kanyang mga kamay. Sigurado ka bang hindi ka pa nag-aral ng medisina sa ibang lugar? Sigurado po? Mahinang sagot ni Tala. Biglang tumunog ang pager ni Dr. Jones. Emergency. Lahat ng neurosurgery staff. Pumunta sa ER. Pasensya na. May emergency lang. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Mabilis na tumayo at umalis si Dr. Jones. Sumunod din si Tala sa ER. Magulo na ang sitwasyon sa ER. Pasyente. 25 anyos. Severe traumatic brain injury mula sa isang car accident. Paliwanag ng paramedic. 30 minuto ng walang malay. Walang pupillary response. Mabilis na sinuri ng mga doktor ang pasyente. Malala to. Sabi ng isang neurosurgery resident habang tinitingnan ang CT scan. Multiple cerebral hemorrhages at cerebral edema. At ang lokasyon. Nagdilim ang mukha ng mga doktor. Kailan darating ang head ng neurosurgery? Nasa conference siya sa ibang bansa. Bukas pa ng gabi. Kung ganoon, sino ang gagawa? Masyadong delikado ang kasong to para sa atin. Nag-aalangan ang mga doktor. Dumating ang pamilya ng pasyente. Dok, ano pong nangyari sa asawa ko? Umiiyak na tanong ng isang batang babae. Napakalala po ng kanyang kalagayan. Kung ganoon, hindi niyo po ba siya ooperahan? Hindi po ganoon kadali ang operasyon. Sa sinabi ng doktor, nawalan ng pag-asa ang pamilya. Pinapanood ni Tala ang lahat mula sa malayo. Nakapako ang kanyang mga mata sa CT screen. Ang pattern ng pagdurugong.
Yan, bulong niya. Kung dito ang approach at uunahin ang ugat na ito, sa kanyang isip, isang komplikadong plano para sa operasyon ang nabubuo. Bumabagsak ang blood pressure ng pasyente. Delikado na, sigaw ng nurse. Sa ganitong lagay, talaga, biglang humakbang si Tala. Sandali lang po. Lahat ay napatingin sa kanya. Ikaw na naman? Ano na naman ngayon? Iritableng sabi ng isang doktor. Ngunit iba na ang ekspresyon ni Tala. Puno ng katiyakan. Kaya ko pong operahan. Ang pasyenteng yan. Sandaling tumahimik ang ER. Ano? Operahan? Ikaw? Tumingin ang mga doktor kay Tala na may di makapaniwalang ekspresyon. Nababaliw na ba siya? Isang first year mag-opera sa utak? Kalokohan. Ngunit hindi umatras si Tala. Ang totoo po, huminga ng malalim si Tala. Hindi na niya ito maitatago. Isa po akong neurosurgery specialist sa Pilipinas. Muling tumahimik ang ER. Ano? Specialist? Di ba sabi mo first year ka? Naguluhan ang mga doktor. Nagtrabaho po ako bilang neurosurgery specialist sa Pilipinas. Pero dito, kailangan kong mag-aral ulit. Sa pag-amin ni Tala, lahat ay nabigla. Kaya pala, alam mo yung mga yun kahapon. Opo, dahil po sa karanasan ko bilang isang specialist. Gulat na tumingin si Dr. Jones kay Tala. Kung ganoon, kaya mo talagang gawin ang operasyong to? Maraming beses ko na pong ginawa ang ganitong kaso sa Pilipinas. May kumpiyansang sagot ni Tala. Pero wala kang US medical license. Baka magkaproblema sa batas. Nag-aalalang sabi ng mga doktor. Lumapit ang asawa ng pasyente. Wala po akong pakialam. Basta mailigtas niyo ang asawa ko. Pero, Ginang, may iba pa po bang paraan? Pakiusap. Iligtas niyo ang asawa ko. Desperadong pakiusap niya. Nag-isip ng malalim si Dr. Jones. Miss Tala, sigurado ka ba? Sa ganitong kaso, ang success rate ay higit sa 80%. Mayabang na sagot ni Tala. Nagulat ang mga doktor. 80%? Kung kami ang gagawa, hirap pa sa 30%. Nagpa siya si Dr. Jones. Sige, gawin natin. Ako ang mananagot. Talaga po? Pero ako, ang magiging lead surgeon. At ikaw ang magiging primary operator. Ganoon natin lulutasin ang legal na problema. Nagliwanag ang mga mata ni Tala. Salamat po. Nagsimula ang paghanda para sa operasyon. Habang pinapanood ng mga doktor si Tala na nagbibihis ng surgical gown, hindi pa rin sila makapaniwala. Kahanga-hanga. Akala ko first year lang siya. Ilang taon kaya siya naging specialist sa Pilipinas. Masyado siyang bata. Pagpasok ni Tala sa operating room, tuluyan siyang nag-iba. Simulan natin sa vascular dissection. Kontrolin muna natin ang pagdurugo sa parteng. To, mahinahong utos ni Tala. Parang ibang tao, bulong ng isang nurse. Ang galing ng mga kamay niya. Parang tunay na espesyalista. Habang nagpapatuloy ang operasyon, tuluyang lumabas ang galing ni Tala. Ingatan ang ugat na yan. Microsutures. Gamitin ang path na ito para maiwasan ang pagtaas ng ICP. Lahat ng doktor ay humanga sa galing ni Tala. Sa pag-oopera, ito ay sining. Isa talaga siyang specialist. Pagkalipas ng 3 oras, matagumpay na natapos ang operasyon. Tapos na ang operasyon. Lahat ng pagdurugo ay naalis na, normal na ang ICP. Anunsyo ni Tala na may ginhawa. Nagdiwang ang pamilyang naghihintay sa labas. Talaga pong tagumpay? Opo, perpektong tagumpay, sagot ni Dr. Jones. Ngunit lahat ng mata ay nakatuon kay Tala. Miss Tala, sino ka ba talaga? Paglabas ni Tala sa operating room, tuluyang nagbago ang tingin ng lahat ng doktor sa kanya. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga. Dr. Tala, napakagaling niyo po, sabi ng isang batang resident na gumagamit na ng formal na pananalita. Doktor, estudyante pa lang po ako.
Nahihiyang sabi ni Tala. Anong sinasabi niyo? Pagkatapos ng ganoong operasyon, estudyante pa rin kayo? Humanga rin ang mga nurse. Pero, Miss Tala, ilang taon po kayo naging specialist sa Pilipinas? Nagtatakang tanong ni Dr. Jones. Espesyal po kasing kaso? Nag-aalang ang sagot ni Tala. Pumasa po ako sa specialty board exam sa edad na 22. 22? Lahat ay nagulat. Kung ganoon, ilang taon ka pumasok ng med school? 16 po. 16? Lalong nagulat ang mga doktor. Isa kang henyo. Kaya pala ganyan ka kagaling. Ilang taon ka nang nag-oopera? Halos 3 taon po. Nakagawa na po ako ng higit 100 brain surgery sa Pilipinas. Humanga si Dr. Jones. 100? Sa edad na 24, dumating si Richard Welton na nakasakay sa wheelchair. Mukhang malaki na ang igininhawa niya. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Richard. Ipinaliwanag ni Sarah sa kanyang ama. Dad, ang nagligtas sa inyo, si Miss Tala, isa palang henyong doktor mula sa Pilipinas. Henyong doktor? Muling tiningnan ni Richard si Tala. Iba na ang kanyang tingin, kaya pala noong una akong bumagsak. Opo, 2 beses iniligtas ni Miss Tala ang buhay niyo. Naging komplikado ang ekspresyon ni Richard. Pero bakit ka nandito bilang first-year student? Nag-alangan si Tala bago sumagot. Sa Pilipinas po, masyado kong narinig ang salitang henyo. Naging pabigat po iyon sa akin. Pabigat? Lahat po ng tao, inaasahan na perpekto ako. Bawal magkamali, dapat laging pinakamagaling. May kalungkutan sa boses ni Tala. Kaya gusto kong mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Kaya ako pumunta dito. Tahimik na nakinig ang mga doktor. Pero sa huli, hindi ko rin naitago. Lumapit si Richard kay Tala. Miss Tala, pasensya na. Noong una kitang nakita, hinusgahan kita. Yumuko si Richard. Inisip ko. Isa ka lang Pilipinang estudyante. Walang gaanong halaga. Nagulat si Tala. Pero ikaw pala ang nagligtas sa buhay ko. At 2 beses pa. Ginawa ko lang po ang dapat. Dapat? Kahit na itinatago mo ang iyong pagkatao para tulungan ang iba, dapat pa rin ba yon? Puno ng sinseridad ang boses ni Richard. Sa buong buhay ko, hinusgahan ko ang mga tao base sa kanilang panlabas na anyo. Lalo na ang mga Asyano. Napahinto sa paghinga ang mga doktor, pero nang makilala kita, napagtanto ko kung gaano ako naging hangal, Mr. Welton. Hindi lang ang buhay ko ang iniligtas mo, kundi pati na rin ang aking mga pagkiling. Inilahad ni Richard ang kanyang kamay kay Tala. Hinawakan ito ni Tala. Ako po ang dapat magpasalamat dahil tinanggap niyo ako. Noon, nagsalita si Sarah na may luha sa mga mata. Miss Tala, maraming salamat po. Hindi lang si Dad ang binago niyo, kundi pati na rin ang puso niya. Sarah, anak, mukhang nagbago na ang tatay mo. Para sa ikabubuti. Ngumiti si Richard. Mukhang masyado akong naging matigas ang ulo. Humanga si Dr. Jones. Napakagandang eksena. Noon, nagtanong ang isang resident. Kung ganoon, Dr. Tala, ano na po ang plano niyo? Hindi ko pa po alam. Babalik na po ba kayo sa Pilipinas? Nag-isip si Tala. Hindi ko pa po napagpasyahan. Nagsalita si Richard. Miss Tala, kung interesado ka, may koneksyon ako sa board of directors ng ospital na ito. Matutulungan kitang makapagtrabaho dito sa ilalim ng isang espesyal na arrangement. Nagulat si Tala. Talaga po? Siyempre. Hindi natin pwedeng palampasin ang isang taong may ganitong galing. Sumang-ayon si Dr. Jones. Tama. Kung mayroon tayong ganitong doktor sa ospital, pero wala po akong US medical license. Malulutas natin yan, may kumpiyansang sabi ni Richard. Magagamit ko ang impluensya ko diyan. Nagningning ang mga mata ni Tala. Posible po ba talaga yon? Oo naman. Para sa isang doktor na tulad mo, kayang-kaya kong ayusin ang lahat ng problema. Natuwa rin si Sarah. Wow! Ang ganda niyan!
Kung dito na magtatrabaho si Miss Tala, naghiyawan din ang ibang mga doktor. Magandang balita yan. Makakatrabaho natin si Dr. Tala. Mas lalong gagaling ang ospital natin. Natuwa si Tala. Maraming salamat po sa lahat. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, mayroon pa ring alinlangan. Pero kaya ko ba talagang magsimula ulit dito? Mainit na nagsalita si Richard. Miss Tala, napatunayan mo na. Ang galing mo, ang pagkatao mo, sa lahat ng aspeto. Tama, sang-ayon ni Dr. Jones. Huwag mo nang isipin ang bigat ng pagiging henyo. Dito, kikilalanin ka bilang isang mahusay na doktor. Tumango si Tala. Subukan ko po, pumalakpak ang lahat. Ngunit mayroon pang hindi nasasabi si Tala. Ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis sa Pilipinas. Ang kuwentong iyon ay mas komplikado at may mas malalim na sugat. Nang gabing iyon, mag-isang nakatayo si Tala sa rooftop ng ospital. Maganda ang kislap ng mga ilaw ng lungsod, ngunit magulo ang kanyang isip. Kaya ko ba talagang magsimula ulit? Bulong niya. May narinig siyang yabag sa likuran. Dahan-dahang lumalapit si Richard. Dito ka lang pala. Mr. Welton, paano po kayo nakarating dito? Sabi ni Sarah. Hinahanap ka raw niya. Baka daw may bumabagabag sa isip mo kaya ako pumunta. Sabi ni Richard habang tumatabi kay Tala. Bumabagabag? Kanina. Parang may dinaramdam ka pa rin. Huminga ng malalim si Tala. Mayroon po akong hindi pa nasasabi. Ano yon? Ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis sa Pilipinas. Naging seryoso ang mukha ni Richard. Sabi mo, dahil sa bigat ng pagiging henyo. Hindi lang po yon. Nanginginig ang boses ni Tala. Ang totoo po? Nagkamali ako? Isang malaking pagkakamali. Tahimik na naghintay si Richard. 1 taon na ang nakalipas, ako ang naatasang mag-opera sa pinakamahirap na kaso ng brain tumor. Dahan-dahang nagsimulang magkuwento si Tala. Ang pasyente ay isang batang babae. Nakaedad ko, medical student din siya. Medical student? Kaya mas lalo kong ginustong maging matagumpay. Pareho kami ng pangarap. Namuo ang luha sa mga mata ni Tala. Naging matagumpay ang operasyon. Naalis ko ang buong tumor at na-preserve ang lahat ng brain functions niya. Kung ganoon, maganda yon, 'di ba? Pero sa 3 araw, pagkatapos ng operasyon, napipi si Tala. Biglang nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon. Komplikasyon? Isang pagdurugo dahil sa isang napakaliit na pinsala sa ugat. Masyadong maliit para makita habang nag-oopera. Naging seryoso ang mukha ni Richard. Sa huli, nawalan ng malay ang pasyente. At hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising. Ibinaba ni Tala ang kanyang ulo. Naging vegetative state dahil sa operasyong ginawa ng sarili kong mga kamay. Pero Miss Tala, hindi ba't iyon ay isang unavoidable complication, hindi isang medical malpractice? Sinubukang aliwin siya ni Richard. Sa medikal na aspeto, oo, lahat ng doktor, ganoon ang sinabi. Pero iba ang pamilya ng pasyente. Lalong nanginginig ang boses ni Tala. Lalo na ang ina niya. Sinisi niya ako. Sinisi ka? Dahil daw ipinagkatiwala ang operasyon sa isang napakabatang doktor. Kaya nangyari yon. Dahil kulang sa karanasan, nagkamali raw ako. Malungkot na tiningnan ni Richard si Tala. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman niya. Naging ganoon ang kalagayan ng anak niya. Pero hindi mo kasalanan yon. Alam ko po sa isip, pero ang puso ko. Pinunasan ni Tala ang kanyang luha. Gabi-gabi, siya ang iniisip ko. Paano kung mas naging maingat ako? Kung mas marami akong karanasan? Miss Tala. At higit sa lahat, pangarap din niyang maging doktor. Tulad ko. Nasaktan din ang puso ni Richard. Ang pangarap na iyon, ako ang kumuha. Kaya ka umalis sa Pilipinas. Nawalan na po ako ng lakas ng loob na mag-opera. Nanginginig na nagpatuloy si Tala.
Kaya ako pumunta dito para magsimula ulit. Pero sa huli, nag-opera pa rin ako. Pero ang operasyon kanina, perpekto. Kaya mas lalo akong natatakot. Paano kung may mangyaring hindi inaasahan ulit? Inilagay ni Richard ang kanyang kamay sa balikat ni Tala. Miss Tala, sa negosyo, marami rin akong nagawang pagkakamali. May mga pagkakataong nagkamali ako sa paghusga sa mga tao at nalugi ako. Maraming beses din akong nakalampas sa magagandang pagkakataon dahil sa prejudice. Pero iba po, yun sa buhay. Tama, pero pareho lang ang pagkatuto mula sa pagkakamali. Sinserong sabi ni Richard, ang pagkakamaling iyon o ang hindi maiiwasang komplikasyon ay ang nagturo sa'yo para maging mas maingat at mas mahusay na doktor. Ganoon po ba? Nakita mo ang operasyon kanina, di ba? Kung gaano ka kaingat at kaperpekto. Tinaas ni Tala ang kanyang ulo. Kung hindi nangyari yon, baka naging kampante ka lang sa iyong galing, Mr. Welton. Pero ang Tala ngayon, iba na. Isinasaalang-alang mo ang lahat ng posibilidad at inuuna ang kapakanan ng pasyente. Sa sinabi ni Richard, umagos ang luha sa mga mata ni Tala. Pero ang pasyenteng iyon, hanggang ngayon, para sa kanya, kailangan mong magpatuloy bilang doktor. Anong ibig niyong sabihin? Ang pangarap na hindi niya natupad, ikaw ang tutupad. Gulat na tumingin si Tala kay Richard. Sa pamamagitan ng pagligtas ng mas maraming pasyente at buhay, isasakatuparan mo rin ang pangarap niya. Pwede ko po bang isipin yon? Oo naman. Hindi ba't iyon ang tunay na puso ng isang doktor? Umakyat si Sarah sa rooftop. Dad, dito lang pala kayo. Ah, si Miss Tala din. Nakita ni Sarah ang mga bakas ng luha ni Tala at nag-alala. Miss Tala, okay lang po kayo? Medyo okay na po ako ngayon. Ngumiti ng maliwanag si Tala. Mabuti naman, nagsalita si Richard. Miss Tala, ang mabuhay na daladala ang sakit ng nakaraan ay isang uri rin ng katapangan. Ang sakit na iyon ang gumawa sa'yo para maging mas mahusay na doktor. Salamat po, Mr. Welton. Malaking tulong po ang sinabi niyo. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo, nabasag ko rin ang aking mga prejudice. Sabay-sabay nilang pinanood ang tanawin ng lungsod. Mukhang kaya ko na talagang magsimula ulit, sabi ni Tala na may pag-asa sa boses. Ngunit hindi pa nila alam. Mayroon pang isang huling twist sa kuwentong ito. Isang buwan ang lumipas, opisyal nang nagtatrabaho si Tala bilang neurosurgery specialist sa ospital. Sa tulong ni Richard, naging maayos ang lahat ng legal na proseso. Iyon ang araw ng kanyang unang opisyal na operasyon. Isang pasyente na may komplikadong brain aneurysm, isang mahirap na kaso na sinukuan na ng ibang mga ospital. Tanong ni Dr. Jones. Opo, handa na ako. May kumpiyansang sagot ni Tala. Hindi tulad ng dati, ang kanyang boses ay puno ng responsibilidad sa halip na takot. Nagsimula ang operasyon. Lahat ng doktor ay kinakabahan, ngunit si Tala ay kalmado. Simulan natin ang vascular dissection. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at matatag. Sa gitna ng operasyon, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari. Doktora, may pagdurugo! Nagmamadaling sabi ng nurse. Kung isang buwan lang ang nakalipas, baka nagpanik si Tala. Ngunit ngayon, iba na. Okay lang. Pinaghandaan ko na ang ganitong sitwasyon. Mahinahong sabi ni Tala. Temporary nating i-clamp ang ugat na ito at gumawa ng bypass. Humanga ang mga doktor. Napakagandang plano. Hanggang sa ganitong sitwasyon, napag-isipan niya. Pagkalipas ng 3 oras, matagumpay na natapos ang operasyon. Tapos na ang operasyon. Lahat ng aneurysm ay matagumpay na naalis. Anunsyo ni Tala na may ginhawa. Nagdiwang ang pamilya ng pasyente na naghihintay sa labas. Talaga pong tagumpay? Opo, perpektong tagumpay. Umiiyak na nagpasalamat ang pamilya. Biglang tumunog ang cellphone ni Tala. Isang tawag mula sa Pilipinas. Hello? Tala, si Ate Minjung. To! Si Minjung ay kasabayan ni Tala sa med school. Ate,
Bakit? Tala, may sasabihin akong balita sa'yo? Excited ang boses ni Minjung. Si Maya. Si Maya! Gising na! Muntik nang mabitawan ni Tala ang telepono. Ano? Ano po? Yung inoperahan kong si Maya? Oo, kahapon siya nagising. Si Maya ang pasyenteng naging vegetative state matapos operahan ni Tala. Talaga po, nanginginig ang boses ni Tala. Uwa, at bumalik na ng buo ang kanyang kamalayan at normal na ang pananalita. Mayroon po bang mga sekwela? Wala. Ganap na siyang gumaling. Napaupo si Tala. Sobrang saya at ginhawa. Umagos ang kanyang mga luha. At Tala, hinahanap ka ni Maya. Ako po, gusto niyang magpasalamat sa'yo. Lalong umiyak si Tala. Ang nanay din ni Maya. Gustong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Masyado raw siyang naging emosyonal noon. Naiintindihan na raw niya ngayon na ginawa mo ang lahat para bang isang malaking bato ang natanggal sa puso ni Tala. Pagkatapos ng tawag, matagal na umiyak si Tala. Mga luha ng kagalakan, dumating sina Richard at Sarah. Miss Tala, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Nag-aalalang lumapit si Sarah. Nakatanggap po ako ng maganda. Hindi, milagrosong balita. Pinunasan ni Tala ang kanyang luha. Milagrosong balita? Ang pasyente ko pong inoperahan sa Pilipinas. Nagising na raw, talaga? Nagulat si Richard. Pagkatapos ng 1 taon, nagkamalay na siya. At ganap na raw gumaling. Isang milagro nga. Natuwa si Sarah. Kung ganoon, mababawasan na ang bigat sa iyong kalooban. Mainit na sabi ni Richard. Parang panaginip lang po. Lumapit si Dr. Jones. Dr. Tala, mukhang may magandang nangyari. Ang liwanag ng mukha mo. Opo, nakatanggap po ako ng napakagandang balita. Mas mabuti pa. At perpekto rin ang operasyon kanina. Salamat po, Doc. Salamat po sa inyong lahat. Noon, isang espesyal na alok ang ginawa ni Richard. Miss Tala, bakit hindi ka umuwi sa Pilipinas para makita siya? Ako na ang bahala sa plane ticket. Puntahan mo siya para personal kayong magkausap. Natuwa si Tala. Talaga po, pwede? Oo naman. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong milagro. Sumang-ayon si Sarah. Tama, Miss Tala. Kailangan mo siyang puntahan. Pero ang trabaho sa ospital, huwag kang mag-alala, sabi ni Dr. Jones. Magbakasyon ka ng 1 linggo. 1 beses lang sa buhay ng isang doktor ang ganitong pagkakataon. Tumango si Tala. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Pagkalipas ng 1 linggo, nakasakay na si Tala sa eroplano papuntang Pilipinas. Napakaganda ng mga ulap sa labas ng bintana. Ngayon, ayos na ang lahat. Huminga ng maluwag si Tala. Pagdating niya sa Pilipinas at sa ospital, masayang ngumiti si Maya nang salubungin siya. Doktora, dumating po kayo. Maya, naluha si Tala. Dahil po sa inyo, nabuhay po ulit ako. Maraming salamat po. Pasensya na. Pasensya na talaga. Bakit po kayo humihingi ng pasensya? Kayo po ang nagligtas sa akin. Dumating din ang ina ni Maya, Dr. Tala. Pasensya na po talaga, Ginang. Masyado po akong naging emosyonal noon. Alam ko na po ngayon na ginawa niyo ang lahat. Nagyakapan at nag-iyakan si Tala at ang ina ni Maya. At may gusto pong sabihin si Maya. Ano po yun? Hinawakan ni Maya ang kamay ni Tala. Doktora, gusto ko rin pong maging doktor na tulad niyo para magligtas ng mga tao. Muling umagos ang luha sa mga mata ni Tala. Sabay tayong magsikap para mas marami pa tayong matulungang tao. Pagkatapos ng 1 linggo sa Pilipinas, bumalik si Tala sa Amerika na ibang-iba na. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng tunay na kapayapaan at kumpiyansa. Sinalubong siya ni na Richard at Sarah sa airport. Kumusta? Parang panaginip po. Ayos na ang lahat. Mabuti naman. Ngayon, tunay na bagong simula na. Ngumiti si Richard. Opo. Ngayon, may kumpiyansa na akong gamutin ang mga pasyente. Kung ganoon,
Panatag na rin kami dahil mayroon kaming ganito, kahusay na doktor. Nang gabing iyon, nagsulat si Tala sa kanyang talaarawan. Ngayon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Ang sakit ng nakaraan, ang prejudice, ang takot, lahat ay nalampasan ko na. Ngayon, kaya ko nang mabuhay bilang isang tunay na doktor at isang tao. Ang paggising ni Maya ay isang milagro. Ngunit ang mas malaking milagro para sa akin ay ang makilala ang mga taong tulad ni Mr. Richard. Ang taong dating may prejudice. Siya pa ang naging pinakamalaking tagapag-unawa. Marami pa akong makikilalang pasyente sa hinaharap. Sa bawat pagkakataon, tutuparin ko ang pangarap ni Maya at ang sarili kong pangarap. Isinara ni Tala ang kanyang talaarawan at tumingin sa labas. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila nangangako ng isang magandang kinabukasan. Minsan, ang mga sandaling inaakala nating pinakadesperado ay siya palang simula ng pinakamagandang milagro. Tulad ng kwento ni Tala Reyes, ang tunay na katapangan na bumangon mula sa prejudice at sugat ay siyang nagpapagaling at nagbabago sa lahat. Hindi natin dapat kalimutan na walang sinuman ang dapat husgahan batay sa panlabas na anyo. Isang hapon na may banayad na simoy ng tagsibol, binabasa ni Tala ang isang sulat mula sa Pilipinas habang nakaupo sa isang bangko sa harap ng ospital. Sa sobre, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ang pangalang Maya. Para kay Ate Tala, "Hello po. Sinusulatan ko po kayo kasi miss na miss ko na kayo. 3 taon na pala ang lumipas mula nang bigyan niyo ako ng pangalawang buhay. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo ang mga nangyayari sa akin. Nasa 3rd year med school na po ako. Noong una, nahirapan akong ibalik ang aking mga alaala at sumabay sa pag-aaral. Pero tulad po ng sinabi niyo, hindi ako sumuko. At ngayon, kasama na po ako sa mga top students. At higit sa lahat, nagpasya na po akong mag-specialize sa neurosurgery. Gusto ko pong maging doktor na nagliligtas ng buhay, tulad nyo, napangiti si Tala. Labis niyang ikinatuwa na matatag na tinatahak ni Maya ang kanyang pangarap. Sana po ayos lang kayo dyan sa Amerika. Dito po sa mga doktor sa Pilipinas, madalas kayong mapag-usapan. Ang henyong doktor daw mula sa Pilipinas na gumagawa ng pangalan sa Amerika. Marami po akong natutunan sa inyo. Na ang tunay na doktor ay hindi lang magaling sa kaalaman, kundi may pusong tunay na nagmamalasakit sa pasyente. Ate, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako ngayon. Pagkatapos basahin ang sulat, huminga ng malalim si Tala. Naalala niya ang mga nakakatakot na sandali 3 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, pasasalamat na ang kanyang nararamdaman, hindi na sakit. Dr. Tala! Narinig niya ang isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya si Sarah na masayang nakangiti. Sarah, kumusta na ang tatay mo? Nandito kami para sa regular check-up niya. Gusto ka raw niyang makita. Habang papasok sa ospital kasama si Sarah, inisip ni Tala ang mga pagbabago sa nakalipas na 3 taon. Si Richard, matapos ganap na gumaling, ay nagsimula ng isang diversity and inclusion program sa kanyang kumpanya. Gumawa siya ng mga patakaran para bigyan ng tamang pagkilala at oportunidad ang mga empleyadong Asyano. Naging usap-usapan din sa kanilang industriya ang kanyang pagbabago. Dr. Tala! Masayang bati ni Richard mula sa loob ng klinik. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng init at karunungan. Mr. Welton, masaya po akong makita kayong malusog. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, sinserong sabi ni Richard. Nga pala, may espesyal akong balita. Espesyal na balita po. Nagpasya akong magtayo ng isang medical scholarship foundation sa Pilipinas. Ang pangalan ay Tala Reyes Richard Welton Medical Scholarship Foundation. Nagulat si Tala. Ang pangalan ko po? Siyempre, kayo ang simula ng lahat ng ito. Tuwang-tuwa rin si Sarah. Ito ay para suportahan ang mga mahuhusay na medical students mula sa Pilipinas na mag-aral dito sa Amerika.
lalo na ang mga kapos sa pinansyal, namuo ang luha sa mga mata ni Tala. Talaga po bang gagawin niyo yan? Tulad ng ipinakita niyo, ang talento ay walang kinikilalang bansa o pinagmulan. Gusto kong tulungan ang mas maraming tao na abutin ang kanilang mga pangarap. Pumasok si Dr. Jones. Dr. Tala, hinahanap kita. Bakit po? Kakatanggap ko lang ng isang mahalagang tawag. Gusto kang imbitahan ng Harvard Medical School bilang isang guest professor. Harvard po, hindi makapaniwala si Tala. Ang iyong mga makabagong pamamaraan sa operasyon ay napapansin na sa medical community, lalo na sa larangan ng microcerebrovascular surgery, sinasabing nagdala ka ng bagong paradigm. Pumalakpak sina Richard at Sarah. Congratulations, Dr. Tala! Ipinagmamalaki ka namin. Ngunit komplikado ang ekspresyon ni Tala. Mukhang nag-aalangan ka? Tanong ni Dr. Jones. Siyempre, isang karangalan ito. Pero ang iwanan ang mga pasyente dito. Ganyan ka talaga mag-isip, mainit na sabi ni Richard. Pero kung mas marami kang matuturuang doktor, sa huli, mas marami ka ring matutulungang pasyente. Hindi ba? May punto po kayo. At saka, 2 araw lang sa isang linggo ang kailangan mong pumunta sa Harvard. Ang natitirang araw, dito ka pa rin magtatrabaho. Paliwanag ni Dr. Jones. Tumango si Tala. Kung ganoon, subukan ko po kaya? Talaga? Nagdiwang ang lahat. Nang gabing iyon, sumusulat ng sagot si Tala para kay Maya sa kanyang apartment. Maya, napakasaya ko nang matanggap ang sulat mo. Labis kong ipinagmamalaki na nagpasya kang mag-specialize sa neurosurgery. May maganda rin akong balita para sa'yo. Magtuturo na ako sa Harvard para sa mga susunod na henerasyon ng mga doktor. Gusto kong ibahagi sa mga estudyanteng may pangarap na tulad mo ang mga natutunan ko. At gumawa si Mr. Richard ng isang scholarship foundation na may pangalan natin. Ito ay para tulungan ang mga estudyanteng tulad mo na makapag-aral sa mas magandang kapaligiran. Maya, ang mga sakit na pinagdaanan natin ay nagiging daan pala para makatulong sa iba. Ngayon, sigurado na ako. Lahat ng bagay ay may kahulugan. Magmadali kang maging doktor para sabay nating tulungan ang mga pasyente. Pagkatapos magsulat, tumingin si Tala sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang at bawat isa ay tila naglalaman ng pangarap at pag-asa ng isang tao. 3 taon na ang nakalipas, dumating siya dito, nasugatan at takot. Gusto niyang itago ang kanyang pagkatao at mamuhay ng simple, ngunit ang Tala ngayon ay iba na. Hindi na niya ikinahihiya ang kanyang talento at hindi na natatakot sa pagkakamali. Higit sa lahat, gusto niyang mag-ambag sa mundo sa abot ng kanyang makakaya. Bukas, may mga magagandang bagay na naghihintay. Bulong ni Tala habang nakangiti. Alam na niya ngayon, ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagtatago, kundi sa pagtulong sa iba gamit ang iyong kakayahan. Sige, ngayon ay tatalakayin natin ang isang napaka-espesyal na kaso. Nagtuturo si Tala sa isang lecture hall sa Harvard Medical School sa mga magiging doktor. Puno ang silid ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. Lahat ay nakatuon sa kanyang sinasabi. Ang pasyenteng ito ay may multiple cerebral hemorrhages at sinabihan na sa ibang ospital na imposible siyang operahan. Ipinakita ni Tala ang isang presentasyon. Ngunit minsan, ang mga bagay na tila imposible ay nagkakaroon ng solusyon kung titingnan natin sa ibang perspektibo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, hindi po ba kayo nakakaramdam ng pressure kapag sinusubukan niyo ang mga ganitong makabagong paraan? May panganib po ng pagkabigo. Sandaling napangiti si Tala. Nakikita niya ang kanyang sarili sa estudyante. Magandang tanong. Sa totoo lang, dati, takot na takot din ako sa pagkabigo. Lalong nakinig ang mga estudyante. Pero may natutunan ako, ang tunay na katapangan ng isang doktor ay hindi ang hindi pagkabigo, kundi ang paggawa ng lahat para sa pasyente. Ibig sabihin po, okay lang mabigo? Hindi okay ang mabigo.
ngunit mas delikado ang hindi man lang sumubok dahil sa takot na mabigo. Lalo na kung iyon na ang huling pag-asa ng pasyente, seryosong sabi ni Tala. At tandaan nyo, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating team. Ang mga mas bihasang doktor, ang pagpapakumbaba at katapangan kapag balanse ang dalawang ito. Doon, lumalabas ang pinakamagandang resulta. Pagkatapos ng klase, bumalik si Tala sa kanyang opisina. Sa kanyang mesa, may isa pang sulat mula sa Pilipinas. Ngayon, hindi mula kay Maya, kundi sa ina nito. Para kay Dr. Tala? Hello po. Sige, enge. Reyes po ito, ina ni Maya. Ngayong araw po ay graduate si Maya sa med school at natanggap na po siya bilang isang neurosurgery resident. Sa kanyang graduation, ang una niyang pinasalamatan ay kayo. Si Ate Tala na nagbigay sa akin ng pangalawang buhay at nagturo sa akin kung ano ang tunay na doktor, sabi niya. Doktora, maraming salamat po. Dahil sa inyo, ganito kasaya ang aming pamilya. Naluha si Tala habang binabasa ang sulat. May kumatok sa pinto. Pasok. Bumukas ang pinto at isang batang babaeng Asyano ang pumasok. Professor, hello po. Ako po si Park Minha, ang bagong exchange student. Galing kang Korea. Maligayang pagdating. Mainit na sinalubong ni Tala. Professor? May dahilan po kung bakit ako lumapit sa inyo. Maingat na nagsalita si Minha. Tulad po ninyo, nagtapos din po ako ng medisina sa aking bansa. Pero dito, kailangan kong magsimula ulit. Tumango si Tala, pero sa totoo lang, natatakot po akong maliitin. Dahil Asyano ako, dahil hindi perpekto ang Ingles ko. Inilagay ni Tala ang kamay sa balikat ni Minha. Minha, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ganyan din ang inalala ko noon. Talaga po? Pero ngayon, sigurado na ako. Kung may tunay na galing at puso para sa pasyente, kayang lampasan ang pagkakaiba sa wika at kultura. Ikinuwento ni Tala ang kanyang karanasan. Noong una, sinubukan ko ring itago ang aking pagkatao. Pero napagtanto ko, hindi pagtatago ang solusyon, kundi ang buong pagpapakita nito. Paano po kayo nagkaroon ng ganoong katapangan? Hindi ko po kaya ng mag-isa. Pero may mga mabubuting tao sa paligid ko. Mga taong isinantabi ang prejudice at tinanggap ako kung sino ako. Naalala ni Tala sina Richard at Dr. Jones. Minha, siguradong makakatagpo ka rin ng ganoong mga tao. Kaya, huwag kang masyadong mag-alala. Salamat po, Professor. Malaking tulong po kayo. Pagkaalis ni Minha, tumingin si Tala sa bintana. Sa campus, malayang nagkakasama ang mga estudyante mula sa iba't ibang lahi. Tumunog ang kanyang cellphone. Tawag mula kay Richard. Doktor, Tala, may magandang balita ako. Ano po yon? Ang unang scholar ng ating foundation natanggap sa Harvard Medical School. Talaga po? Oo. Galing siya sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas, pero napakatalino niya. Natuwa si Tala. Kailan po siya darating? Sa susunod na buwan. At gusto ka raw niyang maging mentor. Ako po? Siyempre. Ikaw ang pinakamagandang role model. Pagkatapos ng tawag, nag-isip ng malalim si Tala. Ngayon, kumpleto na ang siklo. Ang tulong na natanggap niya ay naipapasa na niya sa iba, at ang taong iyon ay tutulong din sa iba pa. Isang magandang cycle ang nagsisimula ng gabing iyon. Pauwi na si Tala mula sa ospital matapos ang kanyang huling operasyon. Habang naglalakad, napahinto siya sa harap ng isang coffee shop. Sa salamin, nakita niya ang isang batang Asyanong medical student na mag-isang nagbabasa. Kamukhang kamukha nito ang kanyang sarili noon. Medical student ka ba? Nagulat ang estudyante at tumingin. Opo, doktor din ako. Kung may kailangan kang tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit. Iniabot ni Tala ang kanyang business card. Talaga po? Salamat po. Nagliwanag ang mukha ng estudyante.
Paglabas ni Tala, tumingala siya sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Lahat ng tao ay may pagkakataong sumikat, bulong ni Tala. Huwag nating palampasin ang sandaling iyon at tulungan nating sumikat din ang iba. Iyon ang ating tungkulin. Pag-uwi, nagsulat si Tala sa kanyang talaarawan. Ngayon, nakakilala ako ng mga bagong tao. Mga taong takot, tulad ko noon. Pero ngayon, alam ko na, ang takot at kalungkutan na iyon ay lilipas din. Ang mahalaga ay hindi sumuko at ang mag-abot ng kamay sa isa't isa. Tulad ng ginawa ni Mr. Richard, ni Dr. Jones. Ngayon, isa na rin akong taong kayang mag-abot ng kamay sa iba. Hindi ba't ito ang tunay na tagumpay? Hindi lang ang sariling kapakanan, kundi ang pagtulong sa iba para umunlad din. Isinara ni Tala ang kanyang talaarawan at tumingin sa labas. Bukas, at sa mga susunod na araw, may mga pasyenteng naghihintay sa kanya at may mga nakababatang doktor na nangangailangan ng kanyang payo. Sigurado na si Tala. Ang lahat ng sakit at pagsubok na kanyang pinagdaanan ay paghahanda lamang para makatulong sa mas maraming tao. At ang kuwentong ito ay hindi dito nagtatapos, kundi isang bagong simula sa kung saang lugar. May isa pang Tala na hinahanap ang kanyang landas at may isa pang Richard na natututong basagin ang prejudice. Ganoon unti-unti. Ngunit siguradong nagbabago ang mundo para sa mas mabuti.